Kababayan, ganito po 'yan. Wala pa pong opisyal na announcement or anunsyo na tatakbo si Trillanes at si Torre. Pero ayon nga sa chismis, as what I've said earlier, English 'yun, isang taong ko pinag-isipan 'yan. As what I've said earlier, mga kababayan, ito po'y usap-usapan pa lamang. Trending at usap-usapan itong tandem ni Torre at ni Trillanes na kahit sinong politician mahirap tibagin ito, mga kababayan. Mahirap tibagin ito. Una, mga kababayan, kung magsama man para sa akin, kung magsama man si Senator Risa at si Trillanes, mga kababayan, kung magsama man si Senator Risa at si Trillanes, medyo para sa akin mahirapan parang mag-aagawan yung support. No, mag-aagawan yung support kasi si Senator Risa may ibubuga, si Trillanes may ibubuga. Pero kung mag-tandem tayo diyan, either Trillanes, Torre or Torre Risa, magandang talaga siya. Hindi kasi maganda, mga kababayan, na ipagsama mo yung dalawang politician na close sa isang posisyon, VP and Vice. VP and President. Mahirap kasi, mga kababayan. Kung naalala ninyo noon, si Kiko at si Lenny, nagbanggaan kasi. Nagbanggaan, mga kababayan. Kaya much better, mas maganda, yung merong malakas at merong ama, merong ina. No? Or merong kuya, merong uncle. No? Merong kuya, merong uncle. O merong bunso, merong panganay. Mas maganda yung ganung tandem, no? Mga kababayan, hindi kasi talaga natin pwedeng ipagsama si Risa at si Trillanes para sa akin. Bakit, mga kababayan? Madi-divide yun di ba? Maano kasi, hindi ko ma-explain Para napansin ko kasi yan. Ilang beses kasi, mga kababayan, nagsama ang vote parties na tumakbong president at vice na tawag dito, hindi nag-survive May boto, may mga botante, pero hindi lumamang. Pero kung bigyan natin, mga kababayan, ng bago katulad no, naalala ninyo, si PBBM tumakbo. Tapos tinandiman kay Sara. So, bago sa paningin yan Kaya, pumatok. Ngayon, kung tatakbo si Trillanes, tatandiman mo ng Torre yan, magkaiba, no? Magkaiba yung pandinig at panglasa. Kasi kung isama natin Tulfo Torre, hindi maganda Para sa akin, kung Tulfo Torre, hindi maganda, mga kababayan. Bakit? Pag sinabi mo si Torre matapang, si Tulfo matapang, saan? Yun agad ang question Si Tulfo matapang, what? Kay Torre, may napatunayan, may napakulong, may kinubkob ang lupa, bobomba, presidente, Si Tulfo kasi more on words, no? More on buka. Wala di ba? Hindi naman po pwedeng ipagsama natin Torre Tulfo. Hindi, Trillanes Tulfo. Wala rin, mahirap. Mahirap kasi, mga kababayan Trillanes Tulfo, mahirap mahirap. So ngayon mga kababayan, kahit ako, minsan naguguluhan ako, ayaw ni Mama Lenny, ayaw ni Yorme. Sino ba? Bakit hindi kasi si Torre at si Trillanes na lang ang ipagsama natin? Kasi sa totoo lang, ang ganda talaga. Sa totoo lang, kung isipin ninyong mabuti, mga kababayan sa ngayon kasi, sa maraming nagsabi si Gibo. Si Gibo kasi, mga kababayan, hindi nagpaparamdam. No, hindi nagpaparamdam si Gibo na tatakbo sa ganyan Bakit? Kung tutuusin, gusto ni Gibo, di sana nagpaparamdam na siya na, ako, ganito. Kung ako lang maging presidente, hindi mangyari sa akin. Wala siyang ginanon wala siyang ganong sinasabi. So ngayon, mga kababayan, para sa akin, magandang pakinggan talaga, Torre Trillanes or Torre Risa. Ang problema lang kasi, mga kababayan, no, kung Torre Risa, para sa akin, yung maganda at hindi maganda. Una, sino ba sa kanila ang maging presidente? Kung Torre Risa, si Torre ba ang presidente, si Risa ang vice? Mahirap kasi Pwede rin gawin nating president si Risa, si Torre ang vice. Kasi si Torre, sanay yan sa sa hulihan sanay yan sa damputan Mas maganda kasi talaga, mga kababayan, Trillanes Torre talaga. Si Maruhas, hindi pa po siya nagpaparamdam, mga kababayan, na tatakbo. No? Maganda talagang pakinggan, mga kababayan, Trillanes Torre. Yan talaga ang pinakamagandang tandem, no, na mahihirapan talaga ang tao na makasabi, ayaw ko kay Torre.
Ayaw ko kay Trillanes. Bakit? Si Trillanes na kapag may patunay na eh. Ano bang patunay ni Trillanes? Napakulong yung pinakamalaking mafia eh. Digong. Oh, tapos ngayon, mababagsak pa si Sara dahil sa bilyon-bilyon na binulgar niya, nagkatotoo nga. Oh, ayun pa ulit. Tapos ngayon, pinawalang bisa yung pagsibak ni Digong kay Karandang. No? So, magkukunik-kunik yan eh. Biruin nyo, kung experience lang ang basihan natin kay Trillanes, simula nung nagkudita sila sa panahon ni Gloria, si Trillanes lang talaga ang nag-sustain sa lahat ng kasama niya. Biruin nyo mga kababayan, si Trillanes, si Paeldon, at saka sino pa yung major niya? Sino yung major niya, mga kababayan, na sumabit din sa panahon, pagdating sa panahon ni Digong? Si Paeldon, nandun kay Digong. Yung kanyang si Reyes, no? Si Reyes, andun din kay Digong. Si Trillanes lang talaga ang bukod tanging nag-iisang nag-survive, mga kababayan, na anti-corruption politician. No? Biruin nyo for almost 10 years na pinaglaban niya ang kay Digong, hindi niya sinukuan, nakulong si Digong hanggang sa makakalkal pa ang kanyang misyon at madadagdagan pa. Mga kababayan, malakas talaga si Trillanes. Ang hindi lang kasi gusto ng mga tao kay Trillanes, mga kababayan, lalong-lalo na yung mga na-manipulate ni Digong. Ha? Lalong-lalo na yung mga na-manipulate ni Digong ay ang tingin nila kay Trillanes sundalong kanin, kwentong barbero, mga trililing, yan ang sinasabi nila. Pero hindi nila inisip na yung salitang sundalong kanin trililing, hindi nila inisip na, oo nga naman kung trililing ito, kung sundalong kanin ito, bakit napakulong niya si Digong? Yan ang isa. Sa pinakamalaking katanungan ngayon, kung hindi totoo ang sinabi ni Trillanes at kung hindi si Trillanes matalino at magaling, bakit napakulong si Digong at hindi mapauwi-uwi? At bakit si PBBM ang sinisi ng mga DDS na nagpakulong kay Digong, na which is si Trillanes po, no, at ang Magdalo ang nag-file ng kaso doon sa ICC. Ito isipin yung lalong-lalo na sa mga DDS. Isipin yung mabuti. Kung si Trillanes, kung si Trillanes ay sundalong kanin o trililing, bakit napakulong niya ang tatay nilang cartoon? Makoy TV, hello po. Yun ang tanong ngayon. Bakit napakulong nila ang tatay nilang cartoon? Bakit napakulong niya ang tatay nilang cartoon? Pangalawa, dito naman kay Torre, ano bang achievement ni Torre? Actually, mga kababayan, si General Torre wala pong nilabag na batas. Ilan pong kasong isinampa sa kanya, hindi po tumalab. Pangalawa, ano bang achievement ni Torre? The biggest achievement niya ay yung mapakulong niya ang mafia boss na si Digong. Pangalawa, yung kinubkob niya ang lupa, no, para mapalabas si Kibuloy. Kasi ang sabi nga, hindi ka lalabas, basabugin ko to. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, malakas at maganda talagang tandem. Torre Trillanes. No? Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, sabi nga dito ni Jake Magnus sa kanyang post, no? Pag itong dalawang to ang tumakbo at nanalo sa 2028, yari ang mga sindikato, mga corrupt, mga fake news feedlers. Kaya ako, kung tatakbo ang mga ito sa 2028, talagang Trillanes story ako. Yan ang sabi ni Jake Magnus. Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, eto basta yun ang nakarating sa akin na maraming tagahanga at taga-suporta ni Trillanes na nagising ngayon. At nililigawan nga daw itong si General Torre, na ang sabi nga, General Torre, kahit saan ka ilagay, magaling ka. Nilagay sa PNP chief, daming pinakulong. Nilagay bilang MMDA, magaling din ang serbisyo, nabawasan ang traffic. O, tingnan nyo, may balita pa ngayon na traffic. Tanong ko lang mga kababayan, may nabalitaan ba kayo na ito traffic ngayon, ito nagkambuhol-buhol ang traffic, sang haba ng ganito? May narinig kayo? Kahit saan si General Torre ilagay, mga kababayan, magaling talaga. Si Trillanes, kahit saan mo din ilagay, ilang kaso ang sinampa, lusot, walang nagpabagsak. Kasi magaling sila sa estratehiya. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, si Ramos magaling sa taktika sa gera. Kung meron mang taktika sa pag-iisip, no, para sa korupsyon sa Pilipinas, Trillanes. Kung meron mang taktika sa pag-iisip paano damputin ang mga korap at mga kriminal, si Torre. Mga kababayan. Kaya
Magandang tandem ito, mga kababayan. Sana no, panawagan natin General Torre, Senator Trillanes. Baka naman, ha? Baka naman. Huwag niyong isipin na baguhan ka. Huwag mong isipin, General Torre, na baguhan ka pagdating sa ganyan. Ngayon ka pa ba susuko? Ilang beses ka binaboy? Ilang beses ka pinagtawanan? Yeah? Ilang beses ka minaliit? Pakita mo, General Torre. Andito kami. Ha? Wala kaming ibang makita. Ayaw magsitakbo eh. Yeah? Bakit hindi natin subukan yung matapang? No? Ang gusto naman kasi sana ng tao, transparency, Mama Lenny. Ang gusto naman sana ng tao, improvement, Isko. Ang gusto naman sana ng tao, no, ay kaunlaran, no, at kagandahan ng isang lugar, Biko. Wala, hindi pa pwede si Biko. Ayaw ni Mama Lenny, ayaw ni Yorme. Bakit hindi na lang kasi kayong dalawa? Yeah? Kung kay Tulpo tayo, wala. Hirap mga kababayan. Kasi kung mangyari, hindi ako anti-Tulpo. Pero para sa akin kasi mga kababayan, mahirap kasi si Tulpo mga kababayan. Matapang si Tulpo on the way how he act. Bilang matapang. Pero on how he work, mahirap. Hindi mo makikita eh. Wala. Matapang sila pagdating sa sindak. Matapang sila pagdating sa ganun. Pero the way how he work, wala. Di ba? Kaya, yun talaga, mga kababayan. No? Ako din, hindi ako anti-Tulpo. Masyadong abuso lang sa kapangyarihan. Actually, mga kababayan, hindi naman siya abuso. Actually, si Tulpo kasi, kahit sabihin natin hindi siya abogado, may mga lawyers naman nakasama yan. Ang sa akin lang kasi, mga kababayan, iba kasi talaga si Tulpo para sa akin. No? Parang, kumbaga, siya para siyang, alam mo yung CEO sa company na pag sinabing tanggalin mo yun, ayaw ko yan. Kaya parang mataray ba? Ganun. Kaya, wala, ayaw ko. Para sa akin, ayaw ko talaga. No? Ang sa ngayon kasi, gusto ko talaga Trillanes Torre. No? Sana, magkaroon ng tawag dito, pag-uusap, no? At sana yung chismis na yung mga tagahanga at taga-suporta ni Senator Trillanes ay liligawan si General Torre. Sana naman. Yeah? Baguhin naman natin. Sundalo pulis naman. Kasi actually mga kababayan, pagdating kasi sa regulation, pagdating kasi sa batas at sa rules sa ating bansa, kailangan naman mga kababayan, merong experience sa pagiging sundalo para alam natin yung taktika. Kung pagdating sa gera, may sundalo tayo. Pagdating sa batas sa lupa, may pulis tayo. Mas maganda yung ganun mga kababayan. Pagdating kasi sa tubig, himpapawid, may sundalo tayo. Pagdating kasi sa lupa at kapayapaan, may pulis tayo. 'Di ba? At saka mga kababayan, pag sinabi natin, mga mayayaman ba to, may nakurap ba to, wala ka namang makikita. Wala kang makikitang nakurap ni Trillanes at nakurap ni Torre. Wala ka ring nakita na mayaman ba to si Torre, mayaman ba to si Trillanes. Mga to label sila hindi mayaman, hindi mahirap, pro-rich, pro-poor. Kaya sa totoo lang mga kababayan, magandang tandem talaga. Nakikita ko hindi mo makita na mga mayayaman binibira nila, yung mga mahihirap in-underestimate nila. Walang ganun Walang ganun mga kababayan. Kaya para sa akin ang magandang tandem talaga Tulpo Trillanes, no? Kaya sa totoo lang, may nag-comment, Lenny Sony tayo. Alan Oligario. Sir Alan, yun nga ang problema Ayaw nga ni Mama Lenny. Diba? Gibo for President at Torre for Vice. Yun nga, Ma'am Lisa, ayaw nga ni Gibo. Okay? Kung gusto ni Gibo, di sana nagparamdam na yan. Diba? Maganda kasi talaga mga kababayan. Mas maganda yung pinuno natin. May alam sa sandatahang lakas, himpapawid at tubig, at meron ding alam yung busy natin pagdating sa kalinisan, kalinawan at peace sa lupa, sa city, no? Mas maganda yung ganun mga kababayan, at least may experience, may tapang yung sinabi kasi ng mga Duterte na tapang at malasakit, walang ganun. Yung sinabi mong tapang salita lang yun, pero yung malasakit wala. Kasi isipin yung mabuti, kung tapang at malasakit ang isipin mo na sabi para kay Sara, ganito yan. Ang tapang nandun siya, namumugbog ng sirip
Andun yung namumugbog ng sirip, namamato ng laptop, di ba? Oo, tapos nagbanta ng presidente, first lady, at saka house speaker, andun siya sa tapang. Pero yung pag sinabi mong malasakit, putang ina, Panginoon nga tinanggi. Saan yung malasakit dun? Tapang meron. Pero pag sinabi mong malasakit, bahala mga kapabayan. Diyos ko, kung may malasakit, kabiruin mo si Jason sa nakulong na lahat-lahat, hindi mo nga binisita doon na tinulungan, putang ina. Diyan? Asan yung malasakit mo? Tapang meron. Bakit? Numubugbog ka ng sirip, nakita namin, hindi man kami bulag. Tapang yun. Bakit? Numubugbog ka, kita mo yung mata ng sirip, nagkaroon ng kay Mito. Diba? Diba? Pero yung malasakit, wala ka doon. Wala kang makitang malasakit. At sabi pa nga ng mga DDS, mga kababayan, diba? Sabi pa nga ng mga DDS, si Sara daw Aguila. Totoo naman talaga ang Aguila. Oo, bakit? Kasi mga kababayan, ang function ng Aguila, mandaragit. Kaso si Sara, mandaragit ng pera sa kaban ng bayan. Totoo namang Aguila si Sara. Walang kumukontra dyan. Agila talaga si Sara. Pero Agila, pag dito tayo sa hayop na Agila, yung ibon, mandaragit yan ng mga malalaking animals, malalaking hayop, mandaragit. Si Sara kasi, pag sinabi nating Agila sa politika, in human term, mandaragit ng pera sa bayan. Di ba? Biruin nyo yung pera confidential fund sa Davao, laki ng dinagit niya. Ngayon naging vice president, di ba? Pera ng taong bayan. Kaba ng bayan, dinagit niya. Agila nga naman. Di ba? Agila talaga siya. Walang kukontra, mga kababayan. Agila si Sara. Mandaragit. Di ba? Dagit kang bilyonis. Di ba? Tapang ng apog meron yan si Sara at ang pamilya. Agila, layas ng layas. Totoo, di ba? Agila, lipad ng lipad. Naghahanap tong saan may madagit. Totoo naman talaga mandaragit. Asaan na kaya yung budget na ibinigay sa kanya? Kulang 1 bilyon. Ayun nga Ewan ko kung saan napunta. Kaya nga, Ken, pag si Sara nagpresidente, di ako uwi ng Pinas kasi baka ako'y mabugbog. Delikado, mga kababayan. Pati Panginoon nga, sabi niya. Katulad niyan. Hindi mo ko respetuhin mo ko bilang ako. Pareho lang yan sa Panginoon. Ayaw ko maniwala sa Diyos, respetuhin mo ko. Kasi direspeto kita na naniniwala ka sa Diyos, di ba? Saan ka makakita ng presidente na hindi naniniwala sa Diyos? Sinong Diyos niya? Si Keboloy? Yung pag hindi kayo dumaan sa atin, hindi kayo pupunta sa langit. So hantayin ko ngayon si Digong pag namatay, kung pupunta ba yan sa langit. Di ba? Ay, nako. Di ba, Lakers TV? Nasa abroad naman ng dagit Sara nila. So, ito yung sunod, mga kababayan. Ito, speaking of Sara, mandaragit. Kababayan, Agila daw.